Yung mga reactor po, ito po ibabala ko sa inyo, warning. Kapag may nakitang pagdududa, masilip na content ninyo, na paninira, pagwasak sa pagkatao ng isang tao, ng isang kalingap, kasama ka sa demanda. So yan, ang isang babala po ni Kuya Val guys sa mga reactors. And siguro damay-damay na to, lahat ng reactors na. And of course, alam naman po natin kung sino-sino yung mga gusto niyang patungkulan dito, natural, yung mga anti-kalingap dahil kung kalingap reactor, wala naman pong naninira sa kalingap. Bagkus ay ipinagtatanggol pa ang kalingap po. And yan, kasama na rin po dyan yung mga naninira sa mga sa mga beneficiaries din ng kalingap na kagaya ni na Joy, ni na Carla, and lately si Andrea ay binibigyan din po ng matinding issue, no? Matinding issue ang ginagawa naman kay Andrea po ngayon. So yan po ay babala ni Kuya Val sa mga pakialamero at pakialamera na nagbibigay ng maling interpretasyon sa mga videos ng kalingap and sa mga gumagawa na rin mismo at nagbabanggit sa kanilang mga live ng paninira sa buong kalingap na. Sabihin na natin buong team kalingap, mapa-beneficiary man yan, sabihin na natin founder, co-founder, o kaya mga sabihin nating mga vloggers, ay kasama na lahat po yan, no? Na yung mga maninira dyan ay sasampahan. So, yun. So, para maliwanag lang po. Tuloy natin. Ngayon pala, magdidelete ka naman ng video. Lahat ng reactor. Ikaw man ay dating kalingap reactor. Kapag may nasilip kaming pwedeng idemanda sa'yo, ako ang mag-file ng demanda sa'yo. So, yun. At buti nga, nagbibigay pa ng advice itong si Kuya Val, no? Nagbibigay pa siya ng warning. Hindi basta-basta gumagawa ng action, kundi nagwa-warning po muna siya para fair, no? Na kung ikaw ay isang mapanira, ngayon pa lang ay mag-delete ka na. Pero sigurado na meron nang nakatago dyan na kopya. May nakatago na yan. Naniniwala po ako doon. Pero siguro, ibig sabihin, pagka pinagpatuloy mo pa yan, ay sige. Sige lang. Pagpatuloy mo lang. So, yun po. Ipirma lang sila. Ipirma lang sila. Ang ibig sabihin guys, ang pipirma lang is yung mga sinisiraan, yung mga individual sa kalingap na sinisiraan, pipirma lang sila sa at si Kuya Val na ang bahala na makipaglaban, no? At hindi ko na isama po dito sa ating hiniram na video clip na itong si Kuya Val guys ay nabanggit niya na siya pa ay lumalaban ngayon. Kasi mapapansin nyo, dito ay parang nag-iba yung kanyang personalidad po. Siya po ay mas matapang dito. At nabanggit nga po niya na siya ay lumalaban bilang isang media man. Siya po ay media man. Ang pagkatao niya dito ay media man, hindi bilang isang vlogger. Kasi kung makikilala nyo, si Kuya Val bilang isang vlogger ay mas malambot po yung kanyang pagkatao po. Pero sa ngayon, ang nakikita natin sa Kuya Val na nakikipaglaban ngayon sa mga kaso-kaso or yung mga yan, ay bilang isang media man para lang po sa paglilinaw yan guys. And yan ay mapapanood nyo sa live stream niya kaninang umaga. Anong araw ba ngayon? Friday at July 17. Hanapin nyo na lang po. So, tuloy po natin. Daan nyo po yan. Kahit reactor hindi kalingap. Yung mapanghusga, mapanglait, binubuli kami, kasama ka sa demanda. Ito sa abroad ka pa. So yan, kahit pa ikaw ay mapanlait lang, mapanlait, bully, kahit nasa abroad ka pa, kasama ka. So yan po ang warning ni Kuya Val tungkol sa mga reactors po, no? And pakinggan po natin itong kasunod. Siguro ito yung mga nangihingi ng pera online po. Siguro itong magiging topic na. Pag nakita natin mag-live, mangulikta ng kahit piso, ikakaso ko yan sa'yo, wala kang permits. Ito ibabala. Warning.
Huwag mong ulitin yan. Wala kang permits para manghingi online. Bawal na bawal yan. So yun guys, no, actually alam na alam ninyo kung sino-sino itong mga nanghihingi ng pera ngayon online, nakapost sa kanilang pagla-live, pati ang kanilang GCash, and yung iba nga dyan, nakalagay pa yung kanilang tunay na pangalan eh. Nakalagay mismo yung tunay na pangalan po nila kasi yun siguro ang ginamit nila sa kanilang GCash, pag-apply sa GCash. And yes, malamang kasi kailangan ng ID kapag nag-open po kayo ng GCash po, ano, na GCash account. So yan, bakit nga ba pinagbabawal? Actually, hindi si Kuya Bal, guys, ang nagbabawal dito, kundi ang batas ng Pilipinas. Dahil ito, babasahin ko na lang kasi meron tayong research kung bakit pinagbabawal po, ano. So, ito, pakinggan po natin, guys. Bawal ang hindi otorisadong online money solicitation, no? O paghingi ng donasyon o pondo online, no? Dahil regulated ito ng batas upang maiwasan ang scams, fraud, at cyber extortion. Yun po ay yung mga iniiwasan, guys. Kaya ito ay ipinagbabawal, no? At ayon sa batas, ang pangangalap sa publiko ng pondo ay nangangailangan ng clearance o kaya naman ay permiso. So yan, kailangan ng permiso. Ano nga ba permiso? Pwede rin ang permiso ay isang lisensya. Kung ikaw ay lisensyadong organisasyon, ay meron ka sigurong karapatan, lalong-lalo na't alam na alam or ipinapakita mo kung saan mapupunta yung pondo bilang pagtulong, ikaw ay pwedeng otorisado siguro. Yun ang aking pagkakaunawa po dito, ano. And pagpatuloy natin kung bakit ipinagbabawal. Ito ay protection sa publiko. Yan. Ang regulasyon na ito sa ilalim ng Presidential Decree 1564. Yan. Kailangan ng ano yan, ng permiso talaga upang hindi mabiktima ng mga peke na kawang-gawa at masigurong ang donasyon ay mapupunta sa tamang benepisyaryo. So yun po, yun lang po. Actually mahaba ito pero pahapyaw lang po ang ating binasa dito. Ano? At dito ngayon nakalagay din kung paano kayo mag-apply ng lisensya o kaya para kayo ay maging legal. Dahil hindi pwedeng kung sino-sino na lang ang pwedeng manghingi ng pera o kaya mag-solicit online po, ano, bawal. And para sa paglilinaw, hindi si Kuya Bal ang nagbabawal, kundi ang batas ng Pilipinas. At ito ay isang warning na naman ni Kuya Bal. Pero hindi, ang sabi po niya dito ay kapag ikaw, alam mo na kung sino ka, no? Kapag ikaw ay umulit, maaring gamitin niya ito laban sa'yo. Dahil ito ay, si Kuya Bal dito ay bilang isang media man, hindi siya vlogger dito. Ang Kuya Bal na nagsasalita dito ngayon ay isang media man, hindi isang vlogger. So yan guys, so sana malinaw po, ano? So tuloy po natin. Pang-i-scam yan. Kahit piso lang yan. It's part of scamming. Yan, kahit piso lang yan. Kasi merong merong nag-live na pinadalhan ng piso. At hindi naman sapat yung basta lilista mo lang yung dinodonate nila. Dapat meron kang dapat ikaw ay otorisado, no? Dapat meron kang permiso. So yun. Scammer ka na pag ganun. Mali yan. Yung nag-content ka ito, So ito guys, no, ito isang matindi-tindi po ito, ano. At ito ay tungkol sa mga nagko-content tungkol kay Kalingap Edo na pinalalabas na siya ay nanghingi nga daw ng pera sa isang sponsor para pandagdag o kaya pambili ng kanyang sasakyan po, yung puti, yung BRV na Honda. May katotohanan kaya yan? Yan kaya ay merong resibo? May resibo po kaya yung kanilang sinasabi? So pakinggan po muna natin si Kuya Val, no? kahit sino pa kayo. Kahit kayo Kalingap dati, nag-content ka ito paninira, walang resibo na totoong nanghingi si Ido ng pera
Ah, dapat may resibo kayong ilalabas na totoo na si Ido ay nanghingi. Bawal po sa kalingap ang manghingi ng pera. So yun, talagang kailangan nyo na maglabas ng katibayan o kaya resibo po na si Kalingap Edu ay totoo na nanghingi. Hindi pwede yung puro salita lang kasi ang salita, madali lang gawin po yan. Kahit sino pwede magsalita. Ang pinaka-importante po dito ngayon ay katibayan. Ano nga ba ang pwedeng katibayan dyan? Siyempre, yung sinasabing sponsor, nasa malayo dati, ay hindi naman sila magkasama ni Kalingap Edu, maaaring maglabas kayo ng isang conversation, isang chat, o kaya sabihin na nating text, chat, o kaya ay recorded na pag-uusap na nanghihingi si Kalingap Edu. Yan po ay pwedeng gamitin na resibo. Ngayon, kung wala kayo niyan, o kahit na anong resibo pa na pwedeng gawing katibayan, no? Pag wala kayo niyan, eh mananatiling gawa-gawa lang ang inyong sinasabi, no? Dahil kahit sino pwede magsalita ng ganyan eh. Pwede magsabi ng ganyan. Kahit pa mismo yung sinasabing hiningan niya, kapag ka nagsalita at wala namang backup na nagpadala siya ng pera, no? Ay mananatiling ito ay isang walang katotohanan. Ngayon, kung may katotohanan man ito, may ilalabas yung mga nagko-content o kung sabihin na natin, pati yung sponsor, kung meron siyang resibo na ipapakita, ay nadirekta na napunta kay Edu yung pera, ay ako mismo ay manghingi ng sorry. So, yan lang po. So, tuloy lang natin to. Sinasabi nyo na si Ido nanghingi ng 100 o $1,000. So, yun. Actually, dumadaan din sa, ano ko yan eh, sa Facebook wall ko, yung mga nagpo-post na meron pa nakalagay doon na parang gano'n na nga, $1,000 yata ang hiningi niya, no? Pero wala pang ano yan eh, wala pang katotohanan as of now dahil wala pang resibo na inilalabas po sila, puro salita pa lang po sila. Para sa kanyang sasakyan. Ilabas yung resibo. Ilabas. Hindi pwede po na umamin si Ido na sinang hingi. Dapat mayroong conversation. So yun, dapat may conversation. So yun ang hinihingi ngayon ni Kuya Val na resibo po. Totoo. Hindi, yan. Hindi pwedeng basta-basta na lang sabihin ni Edo na, oo, nangingi ako. Hindi pwedeng ganun. Kilala naman natin si Kalingap Edo na talagang tahimik. Kaya siguro lalong nanggagalaiti itong mga nambabato po sa kanya ng putik po kumbaga ay mga naninira. Lalong silang nanggagalaiti dahil hindi sila pinapatulan. And maisingit ko lang guys itong kasing isang sponsor din na nakakausap ko or tumatawag sa akin tungkol sa mga kung ano-anong kwentuhan lang, madalas personal, minsan na pag-uusapan din tungkol sa Kalingap, ay nag-offer pala ito ng isang buong sasakyan. Ito ay nangyari bago pa bumili si Kalingap Edo ng sasakyan nga po, yung puti, bago pa bumili si Kalingap Edu, ay inoferan siya ng isang sponsor, ng isang sasakyan. Kumbaga, buo na yung sasakyan. Kumbaga, ilalabas na lang sa kasa, bibili ng sponsor para ibigay idodonate kay Kalingap Edu. Pero guys, tinanggihan daw ito ni Kalingap Edu. No? Tinanggihan daw. So, yun, grabe. Kasi kahit nga yung bahay dati na ino-offer din sa kanya ni Kalingap Rab, ay alam po natin na tinanggihan din niya at sinabi lang niya na kay Kalingap Ian na lang mas kailangan niya kasi nag-asawa na. So, yan po ay mga katibayan din ni Kalingap Edu na hindi talaga siya naghihingi. Pero, baga, wala din naman tayong dito kundi gagawa lang ng reaction tungkol dun sa mga napapanood natin mga videos, no? So, kapag ka may nilabas silang resibo tungkol nga dito, tungkol sa $1,000 o kaya meron din nagsasabing 100,000 pesos, pag may nilabas sila, ay diyan pa lang ako maniniwala sa kanila guys. Pero sa ngayon,
Hindi ko pinapansin actually yun eh. Hindi ko pinapano kasi ang dami na po nila talagang pilit nilang pinababagsak si Kalingap Edo. So tuloy natin to guys. Na si Ido po ay nanghingi ng pera sa sponsor para mapatunayan po talagang totoo na siya nanghingi. Ilabas ang inyong resibo. So yan, ilabas ang inyong resibo. Kahit ano pa bang resibo yan na talaga makakapagpatunay. Maaring hindi lang conversation, baka pwedeng money transfer, mga resibo na yan, no? Baka pwede din. At ito na guys, ito yung ating pinaka-finale ngayon na pag-uusapan dahil si Kuya Bal ay meron siyang binanggit ngayon na kung sino-sino yung mga kakasuhan niya po ano sa Surigao. So pakinggan po natin. Apat yung kasama ko sa Surigao. Apat. Marami pala no. Apat yung pamilyang Batalero. Tapos si Kapiso at si Joel. Isa Ewan ko kung tama yung aking pandinig guys. Pamilya Batalero, si Kapeso at Joel. Joel po ba yung last? So, ulitin nga natin guys. inyong resibo. Apat yung kasama ko sa Surigao. Marami pala no. Apat yung pamilyang Batalero. Tapos si Kapiso at si Joel. Isa So yun, correct nyo na lang po ako pag ako nagkamali dito sa aking pandinig guys. No? Basta ang iintindihan ko lang na sinabi ni Kuya Bal na mga apat nakakasuhan niya sa ano, Surigao ay Batalero, Kapeso at Joel. Para JL, Joel. Parang yun yung pandinig ko guys eh. And nabanggit nga dito ni Kuya Val na pamilya Batalero. Ay tapos apat na tao lang. Eh marami naman. Kung malaki yung pamilya Batalero, napakarami pa nilang anak. So, kung si Kapeso at si Joel, eh dalawang Batalero na lang yung pwedeng isama sa kaso po sa Surigao po ano. And napag-alaman natin na si may pinakita rin ako na post ni Kuya Val kahapon na si Dalaga ay hanggang sa dait lang niya kakasuhan dahil artistahin nga daw ito. Mukhang artistahin kaya sa dait lang niya kakasuhan. So, ibig sabihin kung hindi kasama si Dalaga sa kakasuhan sa Surigao, ay malamang sa malamang yung kanyang nanay at tatay. Alangan namang yung mga kapatid niya dahil wala namang yung mga kapatid ni Dalaga diyan, di ba? So, yun lang. Yun lang ang aking pag-a-analyze po, guys, no? And bakit kaya Surigao? Ang layo nun, Parang dulo na yata ng Pilipinas yun, guys. Hindi ko sure, Mahina ako sa sa geography. Comment na lang kung saan yan. Sa Mindanao po ba yan? So, yun guys. So, apat ang kakasuhan niya sa Surigao, Batalero family, Kapeso, and Joel ba? So, yun po. Guys, no? So, ito, naisip ko na naman, kung deserve ba talaga nila na makasuhan. Comment nyo nga guys, kung deserve ba nila na makasuhan. Ako, nandun na rin ako eh. So, ako yung naniniwala din naman, no? Pero hindi naman kasi pantay-pantay. Hindi naman pantay-pantay yung bigat ng kanilang nagawang pagkakamali sa kalingap. May mga kanya-kanyang weight din yan. Pero same bracket. Nasa bracket pa rin po siguro. Yun siguro yung pamantayan ni Kuya Val. Kaya niya ito ginagawa o kaya niya ito gagawin. So yun guys. So yun lang ang ating mapag-uusapan as of today, and of course gusto ko magpasalamat sa inyo sa pananatili na sumusuporta sa aking munting channel. And kung sakaling nagustuhan po ninyo ang ating naging topic today, ay huwag naman pong kalimutang pindutin ang like button. And of course, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, pindutin nyo na rin po ang subscribe button. So yan lang po guys. So ito muli ang inyong lingkod, Batang LU. At magkita-kita po tayo ulit
sa aking mga susunod na upload. So, pansamantala, papaalam po muna ako. Bye.